Siksikan! Ito ang karaniwang eksena sa loob ng jeep, lalo na kung rush hour. Kaya naman, isang panukalang batas ang inihain sa Kamara para wakasan na ang malasardinas na kalagayan ng mga pasahero. Ito ang House Bill 5850 o ang Seat Space Requirement for Jeepneys Act of 2012. Alamin natin yan sa report ni Dano Tingkungko live mula sa Quezon City. Dano? Maki, para matigil na nga ang siksika ng sardinas na sitwasyon at ang overloading sa mga pampasaherong jeep, inihain kamakailan sa Kamara ang isang panukalang magtatakda ng seating capacity sa mga pampasaherong jeep. Suki na raw ng jeep si Meg sa kanyang araw-araw na lakad. Kanina naabutan namin siyang pababa sa jeep na siksika na nga, pilit pa raw siyang pinasasakay. Ba't ka bumaba? Wala na, overloaded. Overloaded na. Teka muna, kung sumakay ka doon, paano ka uupo? Wala na, kalahating puwet na lang. Kalahating puwet na lang. Sa sumunod na jeep na nakasakay si Meg, pero kumusta upo niyo ngayon? Medyo okay pa, mamaya hindi na. Bakit? Super siksikan na. Oh, like this. Oh. Ang mga siksikan sa jeep gusto na raw pigilan ni Quezon City Representative Winston Castelo. Sa akda niyang House Bill 5850 o ang Seat Space Requirement for Jeepneys Act of 2012, 14 na pulgadang espasyo ang dapat nakalaan para sa bawat pasahero. Wala nang siksikan, iwas aksidente pa raw. Napakarami po mga reklamo ng mga commuters po sa amin. Ino-over-maximize po ng mga jeepney operators at mga drivers ang seating capacity to the extent that it would napaka-uncomfortable and napaka-inconvenient na sa mga commuters. Isang pag-aaral ng 2 estudyante na Department of Civil Engineering ng University of the Philippines ang pinagbasehan ng panukala. Base rito, 14 inches daw ang average hip breadth o lapad ng balakang ng karaniwang pasahero. Hindi naman po out of the blue na napag-isipan na 14 inches. No? Ito po ay base po sa standard na katawan ng mga ordinaryong Pilipino. Ang DOTC at LTFRB ang aatasang bumalangkas ng implementing rules and regulations sakaling maipasa itong batas. Suwestyon ng kongresista, bakit di raw markahan ng mga jeep? I-measure na po natin ang length ng jeep. Tapos we will divide it by 14. So yun na lang po ang seating capacity. Sinubukan namin ang panukalang ito sa jeep na ito para malaman kung ilang pasahero ang mababawas kung susundin ang sukat. Sir, ilan yung seating capacity ho ng jeep po ninyo? 23. 23. So, ilan yun kada gilid? Siyam. Pag siksikan ho, umabot ng hanggang ilan? 10 minsan. Meron tayong dalang medida ngayon. Sukatin natin kung ilan ang magiging bagong seating capacity ng jeep na ito sa ilalim ng panukalang batas ni Congressman Castelo. Mula sa 9 hanggang 10 pasahero, magiging 8 pasahero na lang ang seating capacity ng jeep na ito. Tingnan natin yung reaksyon niya. Sir, pag naging batas ho yung seating capacity, magiging 8 na lang yung seating capacity nitong jeep po ninyo. Ano masasabi niyo dito? Hindi po pwedeng sa akin lang po. Hindi po ako pabor sa ganyan kasi nababawasan yung kita namin po sa isang araw na biyahe. Paano mo mababawasan yung kita? Kasi imbis na siyaman yung seating capacity ng jeep mo, mabawasan yung yung bali 2 pasahero. Kung nagsukat kami sa jeep, syempre, nagsukat din kami ng mga pasahero. Ang ilan pasok sa criteria. May bagong panukala ho na bibigyan kayo ng 14 inches. 14 inches na upuan sa isang jeep para hindi ho siksikan. Pwede ho namin sukatin yung balakang ho ninyo, ma'am? Sure. Okay. So lumalabas na sa 13 inches siya. So, ma'am, so okay po ba sa inyo yung 14 inches? Okay lang. Oo. Kasya naman ako. Kasya naman. Pero di lahat ng mga pasaherong sinukatan namin, suwak sa sukat. 16 inches. Sir, ano ho ba? Kulang ba yung 14 inches ho sa inyo? Tingin niyo? Kulang. Bakit nga? Kasi pag upo mo, nag-expand yung yung puwet eh. Paglilinaw ni Castelo, dadaan pa raw ang panukala niya sa masusing konsultasyon. Makisa ngayon ay nakatakda pang i-transmit sa committee level ang panukala kasabay ng mga mas malalaking konsultasyon na ikinakasa ng grupo ni Castelo. Samantala kahit maaga pa lang ay
nakausap na natin na ilang mga jeepney driver at operator na nagsabi sa atin na sakaling pumasa itong panukala at maging ganap na batas, baka naman daw pwedeng ilimita na rin daw ang bilang ng mga estudyanteng sasakay sa kanilang mga jeep para hindi na raw mabawasan palalo ang kanilang mga kita. Tandaan natin na mga estudyante ay binibigyan ng 20% discount sa mga pampasaherong jeep, Maki. Ewan ko Dano pero di ba minsan or kalimitan kaya naman nagkakaroon ng siksikan kasi wala namang ibang masakyan. So kaya nagkakaroon ng siksikan. So sa tingin ba ni Congressman Castelo, ito na yung kanyang solusyon sa problema natin sa mass transportation dito sa Pilipinas, lalo na dito sa Metro Manila? Actually, what's interesting about this bill is, well, sisimulan niya sa pampasaherong jeep. Pero pag lumaon daw, sakali daw maging batas ito, balak na rin daw nila itong i-implement sa mga bus at FX. Kasi kung it's one thing na mahirap makahanap ng masasakyan, but it's another thing na mahirap na nga sumakay, pag sakay mo, mahihirapan ka palalo. So, siguro, higher, lesser evil as far as he's concerned. So, let's start with what's manageable first, and then we can deal with the other aspects ng ating mass transportation sa mga susunod pang pagkakataon, Naki. Pero ano yung sinabi niya daw na posibleng parusa sa mga lalabag kung sakaling may pasa nga itong batas na to? Well, wala pang implementing rules and regulations, pero tinanong natin siya offhand. So, since kayo naman ang nagpanukala, ano ang inyong suggestion? Ang plano niya offhand, as of now, ay pwede pa itong magbago pagdating sa konsultasyon, yung mga traffic enforcers, either MMDA or yung mga city enforcers, ang mag-check every so often. Parang katulad lang yan ng number coding scheme. Check nila yung sasakyan kung tingin nila ay overloading. Pag nakita nila na above capacity yung sasakyan, kasi makikita daw yun, may signage daw sa gilid ng sasakyan na parang katulad nung sa number plating ng MMDA noon. Kapag lagpas daw yun sa bilang, pwede daw kumpiskahin yung lisensya sa unang offense at sa ikalawang offense daw, pwede na raw kanselahin ng prangkisa. Sabi naman ni Castelo, paglilinaw naman niya na ano man daw ang mangyari, kung sakali daw na maging batas ito, magiging liberal naman daw sila at hindi naman daw ito magiging kriminal na offense, meaning wala naman daw makukulong sa paglabag sa batas na ito. Maki? Maraming salamat, Dano Tingkungko.